matapos banatan ng kuya si civil society leader Francis Kiko Aquino D. Ito kasi ang pahayag ni Alan Peter Cayetano laban kay Aquino D. I just want to congratulate them for doing the job for the administration. Just remember who you are, Kiko. Diba? Kiko, di kay Aquino ka, hindi ka Kiko di Marcos. Diba? So don't get instructions from the administration. Hindi ito nagustuhan ni Lino na ngayon ay namumuno sa PDP4. Sa comment niya, simple pero diretso ang mensahe. Dagdag pa ni Lino, nangyari ang pahayag ng kanyang kapatid sa mismong death anniversary ni dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino III at sa death anniversary ng kanilang ama na si dating Senador Rene Cayetano. Ayon kay Lino, perhaps this is a good day for prayer, reflection, and quiet remembrance for honoring those we have all lost and recommitting ourselves to serving the Filipino people through our actions. Maging Malacanang ay pinatulan ng senador matapos itong akusahan ng administrasyon na nakatuon lamang umano sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Tinanong niyo po ba sa kanya kung ano yung sinasabi niyang gusto ng Malacanang? At may pahabol pa siyang banat. Total, mahilig naman po siya mag-SOCMED. Busy siya sa Facebook. Siguro makikita naman po niya yung mga updates kung ano nangyayari. At tatanungin kung saan daw nanggagaling ang mga pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano, ito ang naging sagot ni Yusek Blair Castro. Siguro sa susunod po, tanungin niya. Kaya lang, puro Facebook yata po siya, no? So hindi siya matatanong. Isang mahalagang yugto ang natapos ngayong linggo sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Matapos sa 5 araw ng pre-trial conference mula June 18 hanggang June 25, opisyal lang natapos ng Senate Impeachment Court ang paghahanda para sa mismong paglilitis na nakatakdang magsimula sa July 6. Sa pre-trial, minarkahan ng House Prosecution at ng Defense Panel ang libu-libong dokumentong ihaharap bilang ebidensya. Tinukoy ang mga testigo at inayos ang mga isyong kailangang pagdesisyonan bago magsimula ang trial proper. Isa sa pinakamainit na usapin ay ang sealed box mula sa Bureau of Internal Revenue na umano'y naglalaman ng tax records si Vice President Sara Duterte. Hiniling ng House Prosecution na buksan ang kahon upang ma-pre-mark ang mga dokumento. Pero mariing tumuto ng depensa ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas Congresswoman Jinky Luistro. Dahil dito, hindi na binuksan ang kahon at mismong sealed box na lamang ang minarkahan bilang exhibit na tinutulan pa rin ng depensa. Para naman kay House Prosecutor Joel Chua, kung malinis ang konsensya, bakit ayaw buksan ang ebidensya? Sa pagtatapos ng pre-trial, handa ng Senado para sa susunod at pinakamahalagang yugto ng proseso, ang aktual na paglilitis, kung saan ihaharap na ng magkabilang panig ang kanilang mga ebidensya at mga testigo sa harap ng mga senator judges simula sa July 6. Samantala, may matinding paalala ang International Criminal Court o ICC sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagdinig nitong linggo, sinabi ni Presiding Judge Joanna Corner na ang mga argumento na magkabilang panig ay dapat iharap sa korte at hindi sa media. The appropriate forum for counsel to raise matters is in the courtroom. Trials are not conducted by the court of public opinion, but by this court. Makuda sa media ang dating lead counsel ni Duterte na si Nicholas Kaufman na ilang beses nang nagbigay ng mga pahayag sa media tungkol sa kaso kahit dati na siyang pinaalalahanan ng ICC. Ayon kay Corner, regrettably, that reminder had no effect. Nagbabala rin ng hukom sa paglaganap ng fake news tungkol sa kaso. Aniyang malaking interes ng publiko sa Pilipinas kaya mahalagang tama ang mga naiuulat at iwasan ang mga haka-haka. Ayon naman patalo ni Kaufman na mistulang napahiya. Sa isang pahayag, sinabi niyang wala raw siyang nilabag na ethical rules ng ICC at ang naging puna ng hukom ay usapin lamang ng judicial sensitivity at hindi umano ng misconduct. Samantala, nagpapatuloy ang paghahanda ng ICC para sa paglilitis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kasong crimes against